Magandang araw sa inyo lahat, guys. Ito, Makoy Tech PH nagbabalik. Bali wala tayong gawa ngayon, wala tayong tutorial ng pag-repair ng TV. So ito, meron ako i-share sa inyo. Gagawa tayo ngayon ng isang DIY backlight tester. At the same time, capacitor tester. At ito, malaking tulong to, lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga newbie na nagsimula pa lang at wala pang pambili ng ganitong klaseng backlight tester o yung mga nabibili sa online. So ito, meron tayong DIY. Hindi lang siya backlight tester, capacitor tester pa siya. Bali itong ganitong klaseng backlight tester at capacitor tester, ano to nagawa ko rin ng video to dati sa aking channel. Ang problema, may part 1, may part 2 siya. Cut. So, ito ngayon susubukan natin ngayon gumawa ng full video para isahang panooran na lang. So, tara, umpisa na natin. Bago natin umpisahan, ito pala yung kanyang diagram. Yan. Bigyan ko kayo ng ilang segundo para screenshot. Okay. So, ito. Yung mga parts natin dito, halos wala tayong binili. Kasi halos hugot lang sa mga board. Tulad nitong AC socket. Yan, katulad AC socket na to. Bumunot lang din ako sa board, sa power supply. Yan. Pwede rin gusto nyo, irekta nyo na lang yung wire. Irekta nyo na lang tong wire sa cord nyo o sa cable nyo, diretso, saksak. Kasi yung gusto kong mangyari o gusto kong gawin, itong prepare ko sa kanya saksakan, tapos dihugot na lang yung cord. Yan, katulad ng unang ginawa ko. Katulad ng unang ginawa ko dito, yan, dihugot lang. Bali ito, yung unang parts natin, optional, AC socket, galing sa power supply. Pangalawa is yung fuse. Ito yung fuse na ginamit ko. Depende sa inyo kung anong klaseng fuse ang gamitin nyo. Glass fuse o yung film type o kaya yung square, no? Pangalawa, pangatlo, switch. Wala tayong available na single switch. So ito lang ang available ko nakita kaysa bumili ako. May nakita ko dito, double pole. Yan, double pole, single throw. So isang side lang gagamitin natin diyan. Ito lang, tapos sa tawid doon. Ito, wag na natin lagyan ng line ng connection yan, okay? Ito lang, isang side. Sumunod, coil. Itong coil. Yung coil natin, bunot lang din to sa power supply. Ayan, dito ko lang binunot yan. Yung coil na yan. Sumunod, itong bridge rectifier diodes, dito ko lang din binunot yan. Sa power supply. Ayan. Sumunod, yung capacitor. Yung capacitor, kailangan natin ng 150 microfarads, 400 volts. Pwede rin kayong gumamit ng 150 microfarads, 450 volts. Pwede rin 100 microfarads, 450 volts. Pwede rin 82 microfarads, 400 volts, or 450 volts. Pwede rin yun. Tapos, isang 150K, yan, brown, green, yellow, gold. 150K ohms, 2 watt resistor. And then, dalawang 20K ohms. Yan, 20K ohms, red, black, orange. Dalawa. 2 watts din. No? And then, kailangan natin ng plate para sa discharging plate o charging plate natin.
Ito, balik kinat ko to sa backlight. Nagkat ako galing sa backlight din dito. Ayan o. Ito yung plate na yun. Dalawa kailangan natin. And then, test probe para sa backlight natin, no? Backlight tester. Itong charging plate para sa capacitor tester. Yan. Humugot lang din ako sa mga gamit na o sirang power, sirang tester. Okay? And then pwede rin kayong gumamit ng connector para doon sa may plate. Explain ko sa inyo mamaya kung ano yung purpose nitong connector. So, tara, umpisa na natin. Mag-umpisa tayo dito sa may iniiwan ko lang yan sa upper part. Bago pa lang natin umpisahan, no? I-check natin lahat ng mga parts na kinuha natin kung good condition ba. Baka mamaya hindi good condition. O katulad nito, to make sure na hindi to mag-short. Obvious naman kasi naka-iwalay naman siya, no? Ayan. So ayan, walang shorted, okay? Pangalawa, yung fuse. Make sure yung fuse natin, yan, sinet ko sa bushing o sa sound na may resistance yan. Yan. Sabihin, may continuity kaya nag-bushing, no? Good yan. Yung switch natin, testing natin, yung side na to. Yan, naka-off yan. So, try natin i-on. Okay, so good. Yun yung coil natin. Yung coil natin may dalawang side yan. Yan. Dito, papasok, tatawid doon. Sa baba, papasok, tatawid doon. Make sure na hindi open yung coil natin. Okay, good. Okay, good. Sabihin may resistance siya. Pag walang hindi tumunog yon, walang resistance. Itong bridge natin, check natin. Baka may shorted yung AC natin sa dalawang gitna, no? Okay naman. Hindi naman siya nag-beep, ibig sabihin hindi shorted. So check din natin tong resistor natin. Itong 20K. Ayun. 20.14. Good. Yung isa. Yun. 20.21. Good. Itong 150K. Yun, 149.5. Good. I-check din natin yung plate. Baka mamaya walang continuity. So, hindi good conductor. Pag ganon. Select sa sound. Okay, good conductor. Ibig sabihin, okay na kuha nating materyales. Okay. So, tara. Umpisa na natin. Balik tayo. So, gagawin lang natin siya external. Kumbaga, sa panlabas lang natin siya gagawin, papakita. For demo lang naman to. Okay. Sunod natin yung fuse.
Ayan guys. Ha? Isang line. Tulad na dito sa may ating diagram. AC. Puntang fuse. No? So, dito naman tayo. Papuntang switch naman sa pangalawang line. Tabingi. Ayusin natin. Pantay natin yan. Yun. Okay. Pantay natin para maganda. Okay. So, i-connect natin sa switch. Pasensya na kayo at mahirap mag-video. Yung gamit ko kasi cellphone lang. Isang beses nga bumagsak sa cellphone ko eh. Okay? Yan, nasusundan niyo ba? Susundan lang natin kung ano yung nandito sa schematic diagram niya. Okay, pantay lang natin para medyo maganda-ganda naman. Nahulit pa. Okay lang yan. Yun. Medyo pantay-pantay ng konti. Yan, napantay na natin. Siyempre, ganda natin yung gawa natin. Para hindi naman tayo napapahiya sa nanonood. Okay. Yan, pantay na. So, sunod natin si coil. Ha? Yan siya, oh. May hati yan, yung coil na yan. Dito pasok, dun labas. Huwag niyong gagawing baliktad, ha. Magkasalubong ang linya niyan. Yan, oh. Papasok. Papasok, palabas. Isang linya. Papasok, sa ilalim, palabas. Okay? So, yan. Kabit natin. Yan, tuloy tayo. Kakabit naman natin yung isang line papuntang coil. Pasmado ang inyong abang lingkod. Okay. Ayan. Pantay natin para medyo quality. Yan, pantay na pantay yan, ha. Quality yan.
So next step tayo. Nagawa na natin to. Nagawa na natin yung AC papuntang yan. Fuse. Switch. Ito switch. Papuntang coil. So after ng coil, punta naman tayo sa bridge rectifier. Ito. Yan, kukunik na natin yan dito. Ayan guys, papunta sa bridge, no? Sa AC ng bridge. So, itong may slot na to, itong may gitla, yun yung positive ng rectifier, ng bridge rectifier na. So, papuntang positive ng capacitor. So, gagawa tayo ng, bali ni-ready ko na tong mga connection nito kanina, para madali na lang natin may kabit. Okay yan. So nakabit na natin yung connection papuntang capacitor. So make sure itong positive na out ng bridge sa positive din ng capacitor. Patayuin natin para maganda-ganda. Yan. Oh. Natumba. Nagugutom tong capacitor na to Kapit ka lang kaibigan. Yan. Kabilang side. Soldering. Okay. Yan guys. Susunod natin yung 150k ohms na 2 watt resistor nakaparallel sa capacitor. Ayaw niya kumapit
Kapit ka, kaibigan. Ayaw mo talagang kumapit. Okay, nakabit na natin yung kaparallel na resistor, yung 150K. So, sunod tayo sa dalawang 20K na naka-series. Ayan, nakabit na natin. So, yan ay yung pinaka-basic natin na diagram, no? So, tinatanong nyo kung saan natin ikakabit yung kanyang plate. So, ito, gagawin natin. Maghinang muna tayo rito sa may plate. Yan. Hinangan natin itong plate. Dito sa part na to. Iyon. Ganda. Iyon. Kanina yung nasabi ko sa inyo, yung connector. Kasi yung connector, ito. So, positive. Halimbawa, positive to. Yan. Taas. Okay. Lagyan nyo ng isang connection. Dito sa taas, isa. Maganda tong backlight. Yung plate na to, nagaling sa backlight. Kasi magandang kumapit yung kanyang soldering lead. So, yan. Tapos, ito, yung papuntang charging plate. Yan, papuntang charging plate, positive. Ito yung connector niya. Okay. Kaya ako nilagyan ng ganyan kasi kung magkitest tayo ng backlight, hindi natin accidentally mahawakan to. So, safe tayo. So, ito dito natin lalagay sa positive, yung puti, positive. Ilagay natin sa out. Yan. Bali, dun din yung positive ng test probe natin, no? Pagsamahin na natin. Yung negative ng test probe, saka yung negative ng metal plate na charging plate natin, ay magkasama din, negative sa negative. Yan. Okay. So ito, explain ko sa inyo. Yan, nagawa na natin. Explain ko sa inyo yan. Yan. Tulad na nasa schematic diagram natin, pagpasok ng AC, dito sa AC socket, yung isang line papuntang fuse. Okay?
Adjust natin konti. Yan. Yung isang line ng AC, papasok sa fuse. Okay, ito yon. Papasok sa fuse, papasok sa coil. Yung isang line, dadaan sa switch, papasok sa coil. Ito yung switch natin. Isang line, papasok sa switch. Pag on, papasok sa coil. Ito yung out niya na dalawang AC. No? Ito yung line 1. Ito yung line 2. So, nakakonect din siya sa AC ng rectifier diode. So, ang out naman ng rectifier diode natin, itong may gitla, itong may cut dito sa corner. Ayan. Yan yung positive niya kasi makikita nyo rin naman yan may symbol yan. I-focus nga natin kung makikita. Ayun kita nyo? Ayun yung symbol niya yun Plus, minus. Okay? So, yung positive ng out ng rectifier, papunta rin sa positive ng capacitor. Yan. Ito yung negative ng capacitor. Yan, may sign. So, yung negative out ng rectifier, papunta rin sa negative ng capacitor. After naman nun, magkakaroon naman yan ng, dadaan naman din sa nakaparallel na resistor, yung 150K natin. 150K ohms, 2 watt resistor. So, meron tayong naka-series naman sa kabilang side niya, dalawang 20K ohms, 2 watt resistor. So, doon na tayo mag-tap ng papunta sa may test probe natin, yung positive din ng test probe. Ito na, na-connect na siya, positive ng test probe. Itong negative din ng test probe. Okay? Tapos yung sa charging plate naman para sa pagkitest ng capacitor, ganun din. Papunta rin sa may positive yon, isang plate, isa sa negative plate. Okay? So ngayon, ito na. I-test natin tong ginawa natin. Kailang, didikit ko muna to. Bali, inabangan ko na to ng ng double-sided. Bali, itong ginagawa natin guys is for demo lang to Huwag niyong susubukan tong naka-open ng ganyan tapos may ginagawa kayo. Ako kasi alam ko na to kaya siyempre nag-iingat pa rin. Yan. Make sure na yung pagitan ng capacitor, yung paa niya, bigyan nyo ng allowance yan. Yung halos aabot yung paa ng capacitor. Okay, yan. Pero huwag yung pagdidikitin kasi hindi yan, yan. Positive, negative, test probe. Okay. So, ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na cord o yung cable na gagamitin ko. Yan. Ilalagay ko siya dito sa may AC socket. Yan, AC socket. So, yan paalala ko lang sa inyo once na pinalag nyo na itong ginawa nating project na to, wag nyo hawakan yung mga line na yan, okay? So, ito na. Ipa-plug ko na siya ngayon. Yan, naka-plug na yan. Pero hindi pa naka-switch on. So, i-double check natin ngayon gamit ang tester. Set tayo sa AC. Check natin kung may pumasok na 20 volts dito sa may AC socket.
Ayun, meron siyang 228, no? Okay. So ngayon, switch natin tong ating switch. Yan. Yan, paalala ko lang sa inyo ha. Meron na yung pumasok na linya. So, switch ko na ngayon to. Yan, nakaswitch na yan. So, tignan natin kung tatawid na siya rito sa fuse saka sa switch. Yung 220 volts natin. Ayan, tumawid na siya. 228 volts. Kita ba? Parang hindi ah. Yan, tumawid na sa fuse saka sa switch. So, dadaan dito sa may coil. Pag out ng coil, 220 pa rin yan. Okay, 220. So, ngayon, mag-out tong rectifier diode natin ng ano na siya. May polarity na yan. Okay, DC na tayo. So, iset natin ang ating tester sa DC. Yan. So, positive ng bridge rectifier. Nakaset tayo sa DC. Yan, nakaset tayo sa DC. Okay. Positive test probe sa positive. Negative sa negative. So, may out siya na 321 volts DC na yan ha. Okay. So, dadaan siya sa filter capacitor. Ayan, 321. Ngayon, dadaan naman siya ngayon sa 150k ohms na resistor. 321 pa rin. Dadaan siya ngayon sa dalawang 320 volts. Okay? So, sa test probe natin, meron na rin yan. Check natin yung test probe natin. Ayan, positive sa negative. Ilaw natin to. Ayan. Ayan, 320 volts. Okay? Check natin ngayon sa may plate natin, sa charging plate. Yun, 320 volts din. Ayan. So, okay. Good yung ating project, no? Maayos natin na-assemble yung ating project. So, ngayon, ang tanong, kung ito ba'y gumagana? So, syempre, ito na. I-test naman natin siya ngayon. Mag-umpisa tayo sa backlight. So, for safety, itong ginawa natin to, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung anong purpose niyan. Halimbawa, mag-test kayo ng backlight, para hindi nyo accidentally mahawakan yan, kasi tulad nitong nung inassemble ko nung una, nasa labas kasi yan eh. So, di-disconnect natin yan ngayon, yung connector na to. Yan, para hindi nyo accidentally mahawakan yan. Yun, naka-disconnect na siya. Okay? So, proceed tayo ngayon sa pagkitest ng backlight. Ito yung, meron ako ditong use na backlight. Bali, may problema na rin itong backlight na to eh. So, testing lang na natin. Yan. Kunin natin yung test probe. Positive sa positive ng backlight. Okay. Yon, kita nyo, umilaw. Okay. So, test tayo ng iba pang backlight ulit. Ito, test tayo nito. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8 lamp. Test ngayon natin dito. Positive sa positive. Okay. Okay. Ayan, umiilaw. Umiilaw, okay. Test po tayo ng iba. Test tayo ng ito, edge type backlight.
H-type backlight. Yan, okay. Magana. Check naman tayo ng factory cut na backlight. Yung single lang. Kasi puro mga strip ang ating tinesting, no? Ito meron tayo ditong 3 volts na factory cut. Positive sa positive. Negative. Okay. Umilaw yung isa. Umilaw yung isa. Okay. So, good siya, no? Bali, ito palang ating backlight na tester na to na ginawa. Auto-reduce to. Kung ilan yung kinakailangan o yung requirements ng backlight, yun yung ipoproduce ng tester na to o yung backlight tester na to. So, hindi siya makakasira ng mga backlight. Hindi siya yung sabihin mo na naka-steady siya sa 200 volts, susupply niya yung 50 volts na backlight. Sisirain yun. Ito hindi. Bale, ito kung ano yung requirements lang ng backlight, yun ang ibibigay ng output. Okay? So, ngayon, proceed naman tayo ngayon sa may pagkitest ng capacitor. So, i-switch ko muna para safety. Yan. I-connect natin yung connection. Yung tinanggal natin kanina. Okay, nakakonect na siya ulit. So, nag-prepare ako dito ng ilang pirasong capacitor. Yan. Nag-prepare ako ito ng 5 pirasong capacitor. So, i-switch natin ngayon to. Yung ginawa natin. Naka-switch na siya. Focus tayo dun sa may yan. Ngayon, meron akong piniprayer dito na 5 pirasong capacitor. Pang-testing natin. Ba yan, nababa. Ayusin natin yung camera natin. Iyon, dali mo. Iyon, okay. Balik tayo. So ito, yung mga ganitong klaseng kalalaking capacitor, parang hindi kita. Yan, balik tayo. Malikot yung camera ko. Okay, naka-plug in yung ating DIY na backlight tester. Capacitor tester. Ito, may hinanda ko rito 5 pirasong capacitor. Testing natin. Ito, may polarity. So, yung mga ganitong kalalaking mga capacitor, saglitan natin ito i-charge. Mga 5 seconds lang. Okay? Sundin lang natin kung ano yung positive sa negative nung plate. Kapag may polarity. Kapag polarized yung ating capacitor. Okay? So, yung negative, yung black, nasa baba. Yung positive, nasa taas. So, ito, negative ng capacitor. Ito, positive. So, negative sa negative, positive sa positive. Charge natin. 1, 2, 3, 4, 5. Then discharge sa isang plate. Kita nyo, nagulat pa ako. Sa paulit. Charge. 1, 2, 3, 4, 5. Discharge. Okay. Good tong capacitor na to. Ito ulit, medyo malaki. Itong negative niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Discharge. Okay, nakita nyo? Isa pa ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, itest nga natin ngayon kung reverse naman natin. Kung ano mangyayari. Yung negative ng capacitor sa positive ng plate, no? Kung ano mangyayari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang nangyari. So, hindi siya magka-charge kapag baliktad yung polarity natin na ipapang charge. Okay? So, meron tayo dito. Ito. Itong sample ng capacitor na to, yan, bloated na yung top niya. So, expect mo to na sira. So, i-check natin kung talagang
effective yung ating tester kung alam niya talagang sira o hindi. So, positive ng capacitor sa positive, negative sa negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang nangyari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala. So, tama. Sira talaga tong capacitor na to. Kasi hindi siya nakapag-charge dito sa ating charging plate. Ito po ulit. Sample. Yan. Yan. Buntis na yung tuktok niya. So, talagang defective na to. Charge natin. Discharge. Wala. Wala talaga. So, sira na to. Okay? Ngayon, mapunta naman tayo sa non-polarized na capacitor. Ang tanong, may polarity itong ating charging plate, no? So, ito naman, walang polarity. Non-polarized na capacitor natin. Ano gagawin natin? So, try natin yan. Itong side na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Nag-discharge siya, no? So, ibig sabihin, kung nag-discharge siya, nag-charge siya. So, baliktarin naman natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nag-charge pa rin siya kahit baliktad. So, wala siyang polarity. So, walang problema. Mapabaliktad ka man. Yan. Pag non-polarized yung tinitest, walang problema. Kaya, maganda. Effective tong ating project na to. Maraming matutulungan tong mga baguhan. Lalo-lalo na talaga sa mga hindi pa kayang makabili. Hindi pa kaya maka-afford ng backlight tester. Sa kagandahan dito, hindi lang backlight ang kaya niyang itest. Pati mga capacitor. Okay? So, bago ko pala tapusin tong ating video, nais ko magpasalamat sa ating mga kaibigan. Ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin sa kapwa nating mga vlogger tech. Lalo-lalo na kila Mujayos Technique. Yan. Sa mga ibang mga tech vlogger dyan, mga technician, sumali kayo doon sa aming group, Electronic Technician Group, na pinamumunuan o admin doon si Mujayos Technique. Nagkapasalamat ako sa mga master technician natin dyan na sila Sir Leboy, Sir Amyanan, Sir Protec, si Sir Ed Tech PH, yan, si Sir Joey, si Sir Giovanni B, yan, si Sir Giovanni B, hindi lang pang audio yan, meron din siyang nire-repair na video. At yung ating mga tropa sa laging nakasubaybay sa live ni Mujayos Technique, ni Master Mujajo, salamat tayo kay Sir Mujajo. At sa mga tropa natin, sila Narbs TV, Joy Masoy, Marco Francis Mix Vlog, 716, kila Sir Edwin Nueva, Sir Aldrin Electronics, Sir Bong Electronics, Pap Tusok, kay Sir Bagwes, Noel Tech, yan, kay West Jojo Tech, kay Ryan Crosit, yan. Halos lahat ng parte ng Pilipinas, mga kasamahan natin yan, mga vlogger tech na yan. Kung kayo may mga katanungan, pwede nyo silang kontakin dahil hindi mararamot yung mga yan. Doon nga pala meron na naman akong nabasa. Nabasa na naman ako kasi naging viral yung ating katanungan sa live ni Master Mujayos Technique. Ito na nga. Yung katanungan na kaming mga vlogger tech ay nare-reveal na namin yung mga technique sa pag-repair ng TV. Kahit yung mga basic lang. Yung mga tape method. Yan, cutting method. Pero kasi minamasama ng ibang technician kasi yun nga, na lantaran na yung technique na yon. So kahit mga customer, kaya nang gawin.
hindi naman tayo ano doon. Sa akin naman doon parang kailangan mo pa rin ng sapat na na knowledge sa electronics, no. Siguro kung mga fuse lang 'yan, pwede na 'yan sa mga customer. Kaya nila 'yan. Huwag na natin pagdamot yung ganung bagay lalo sa panahon ngayon na pandemic. Ultimo piso napakahalaga sa bawat isa, no. So, doon sa mga medyo may hirap naman, katulad ng pagkapalit ng backlight, yun ay tulong na natin sa mga baguhan, sa mga newbie. Kasi dumaan din tayo dyan sa mga ganyan eh. So, huwag natin ipagdamot yung mga ganung bagay. Tulad ako, ayan. Papasalamat lang talaga ako sa mga kaibigan natin na mga vlogger tech kasi ako natutulan din. So, share ko lang knowledge ko bilang pasasalamat sa mga taong yon. Bali, hanggang dito na lang. Kung hindi kayo napasama sa aking shoutout, comment na lang kayo sa aking comment section. Then, dun sa link ng video na to, ilalagay ko yung mga parts na kailangan nyo. Okay? So, ito, iiwanan ko na lang tong ganito. So, bahala na lang kayo mag-provide kung saan nyo ito ilalagay. Katulad ng ginawa ko dati, nilagay ko siya sa may tawag dito. Yung pangtinga ng ngipin, tawag doon. Siya na yon. Yan. Bahala kayo kung anong materyales yung gagamitin yung housing niya. Yan, ang ginawa ko, ganyan, yung test probe. Tapos, dihugot lang yung cord niya. Kung may isipan yung banana type dito, katulad sa tester, na dihugot lang yung test probe, yan, mainam din naman na idea yon. Yan, halimbawa, may banana type kayo dyan, dihugot lang. So, handy nyo na lang yan, parang ganito na rin yan, di ba? Huhugutin nyo na lang yung sa test probe. Di ba? Ganyan lang. Ilagay nyo sa case ng tester to na sira, pwede rin. Ilagay nyo sa may box ng chocolate, pwede rin. Nasa sa inyo na yan. Pwede nyo i-modified. Lalong-lalo na dito sa switch. Kasi itong switch na to, itong ginamit natin ngayon, wala siyang indicator light. Itong aking ginamit na dito sa may aking latest na ginawang backlight, tester na to, makikita nyo to. Pakita ko sa inyo. Yan, isaksak to. Yan. So may indicator light yan. Pag inon ko, iilaw na yan. Yun, di ba? Ang ginamit ko sa kanyang switch yung 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 may 3 pin. Common yung isa to 20, tapos yung isang line, yun sa switch naman yun. So automatic, may 220 na isang line, tapos sa isang switch, naka-normally open siya. Ngayon pag sinitch mo, mag-normally close. So may 2 linya para sa ilaw, sa indicator. Ayun. Okay yan, naka-disconnect yung aking ginawa. So pang safety yan, pag mag-check ako ng backlight, hindi ko mahawakan to. So safety ako ngayon, hindi ako mag-ground. Okay, bali hanggang doon na lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na aking upload na video. Maraming salamat pala sa mga baguhang mga nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na po kayo. Don't forget to like and share. Tapos pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video. Bali, I will end up this video and God bless to all of you.